Ito po ang ating pong matutunghayan sa aklat po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Kapitulo 15, talatang 55 hanggang 58. Ito ang ating pong mababasa. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Sa isa pang salin, so my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat sa napakalawak na pribilehiyo. Napakadakilang pribilehiyo, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay iyo pong tinawag, iniligtas, binigyan ng buhay at lakas. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na iyo pong ini-offer sa bawat isa po sa amin, na habang malakas po kami, habang may buhay kami, habang may hininga kami, Panginoon Diyos, kami po, Panginoon Diyos, ay maglingkod sa iyo. Maglingkod, Panginoon, ayon po sa iyong kaparaanan, ayon po sa iyong kalooban. Hayaan mo po, Panginoon, na habang bubulayin po namin ang iyong mga salita, ikaw po, Santo Espiritu, ang aming pong inaasahan, nagagalaw at kikilos sa amin po kalagitnaan. Ikaw, Panginoon, na magbubukas na aming po mga puso, diwa at kaisipan, at gagamitin mo lamang po ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Ngayon pa lamang, Panginoon, inaamin na po namin ang tagumpay. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakatakilang pangalan, makapangyarihang pangalan, pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, ibigay po natin yung Panginoon. Nagpak para sa Panginoon. Glory to God. So, pag-usapan po natin the word of the Lord. Ang gawain ng Panginoon. O gawain para sa Panginoon. Dito po sa konteksto po na ito, sabi nga, Paul encouraged church in Corinth in this context. Why? Because they were facing challenges. Ini-encourage ni Pablo ang mga Kristiyano sa Corinto. Bakit? Kasi po sila po ay pawang humaharap sa mga hamon ng buhay. Mga mabibigat ng hamon ng buhay. At dahil doon, hinahamon niya rin yung pong mga sinulatan niya. Ini-encourage niya yung kanyang mga sinulatan na sila po ay hindi maging mga tamad. Hindi maging mga tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Ini-encourage niya yung mga mananampalataya
na sila po ay palakasin sa kanilang pananampalataya. Kasi po, yung pananampalataya ang siyang magbubunsod para sa kanila upang sila po ay maging masipag na maglingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Ini-encourage niya yung mga taga-Korinto na ang ating sinasampalatayanan ay hindi lamang namatay. Bagkus, ang ating sinasampalatayanan, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Siya po ay namatay, hindi nanatiling patay. Siya po ay muling nabuhay. Tanda na siya po ay nagtagumpay sa pagtubos sa ating po mga kasalanan. Amen? Pero palakpakan natin ang Panginoon. And He wanted to motivate them to stay committed to their faith and to their labor in the Lord's work. That is the encouragement of Apostle Paul to first century Christian church, the Corinthian Christian. And hopefully, masipag din po natin ating pong mga sarili sa ating pong way ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Way ng ating pong pagsamba, way ng ating pong pananalangin, paraan ng ating pong buhay. Nakita natin yung pong kahalagahan ng tinatawag na paglilingkod sa Panginoon na hindi lamang po naglingkod. Pag-usapan po natin sa tema, serving the work of the Lord with excellence. Serving the work of the Lord with gladness. Excellency. Serving the Lord, the work of the Lord, level up. Amen? Amen. Kaya, nakita po natin yung ating pupuri ng paglilingkod. Way ng ating paglilingkod. Is it enough? Okay na ba yan? O merong mga bagay na dapat ayusin? Amen. Merong mga bagay na dapat i-level up? Amen. O kontento na kayo sa paraan ng inyong mga paglilingkod sa Panginoon? Kaya sa amin po planning, ang daming mga naplansya, Amen. ang daming mga ipinapagawa ang Panginoon. Amen. Tapos na ang 2025. Di ko alam kung anong uri ng paglilingkod. Ang paglilingkod ay pinaglingkod nyo sa Panginoon. Only God knows. At ngayon po, ako'y naniniwala, God is expecting too much. Amen? Amen. Yung way ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya binigay sa atin ito. The best na po ito na i-preach. Pero, hopefully, by the grace of God, ngayon po ay ipapakita sa atin ng Panginoon yung pong mga talagang uri ng paglilingkod na masasabi po natin katanggap-tanggap sa Panginoon. Ibig ba sabihin, meron po naglilingkod kay Lord na hindi katanggap-tanggap? Hello? Amen. So, how to serve the work of the Lord with excellence? Sabi mo sa katabi mo, excellence. Level up. Amen. Diba? Yun. Teka. Some of us serving the Lord, serving the work of the Lord. Pero hindi excellence. Yung iba,
napipilitan lang. Diba? Yung iba, panakiputas lang. Diba? Yung iba, kung gusto lang. Are you with me? Amen. So, nawa, sa tulong at gabay ng Holy Spirit o ng Banal na Espiritu Santo, masipat po natin yung pong way ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga nung isang mananampalataya, Bishop, may edad na ako. Matanda na ako. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. Siguro, it is a proper time para isuko ko na ng lubusan ng buhay ko sa Panginoon. Unahin ko ang Panginoon, gawin ko ang kanyang ipinapagawa. Amen? Bakit? Kasi po, Bishop, katunayan yan, hindi natin alam ang buhay natin. Tama? Kahit bata ka, Amen. hindi mo alam ang bukas. Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Hindi natin alam. Kung tayo po ay mga buhay pa, some other day, some other week. Kaya ka mag-decide. Hello? Kailan ka mag-iisip-isip na paglingkuran mo ang Panginoon, hindi na paglingkuran mo lang siya. Ang hinahanap ng Diyos na paglilingkod, excellence. Amen? So, serving the work of the Lord with excellence. How? To serve the Lord or the work of the Lord with excellence. Dito po sa talatang 58, ang sabi po diyan, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Meaning to say, pinapakita po rito, yung unang puntos, steadfast means stand firm. Amen? Tagalog, kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo. Amen. Bakit kailangan magpakatatag? Ang salitang steadfast, ibig sabihin, being firm. Unwavering. Pag sinabing unwavering, hindi po siya, kumbaga sa ano, gusto ngayon, bukas hindi. Diba? Matatag ngayon, bukas sa makalawang, lupasay. Diba? Pag sinabing stand firm, tatayo ka sa iyong pananampalataya. Amen? Amen. Pag sinabing stand firm, meron mga nangyayari sa paligid. May mga pangit na nangyayari sa paligid. May mga kaganapan na hindi maganda sa paligid. Pero ikaw bilang mananampalataya, tumatayo ka sa pananampalataya. Hindi ka magpapa-apekto. Amen? Amen. Yun ang mga rooted. Yun ang mga matatatag. At yun ang sinasabi ng Biblia. Finally, brethren, be steadfast. Amen? Amen.
Hindi ka apektado. Hindi ka kayang dalhin ng mundo. Hello? Amen. Gumagawa na ng kalokohan yung mga tao sa paligid mo. Hindi ka pa rin nadadamay. Amen. Tumatayo ka sa pananampalataya mo. Amen. Amen? Ibig sabihin, committed to our faith and actions despite challenges and difficulties. Amen? Amen. Committed. Eh marami sa atin, nakitid ang utak. Di ba? Sa halip na ikaw ang maging daan na ikapagkakasundo ng iglesia, ikaw pa nagiging daan ng kaguluhan ng iglesia. Hello? Amen. Sa halip ikaw ang nangunguna sa kayusan ng iglesia, ng relasyon sa loob ng iglesia. Tuwan-tuwa ka pa kapag meron mga problema na nag-a-arise. Committed o makitid? Makita. Makita. Ang challenge, common. Tama? Ang mga difficulties, natural. Amen? Amen. Common yan! Mga difficulties, common yan! Ang sinisipag yaan, paano mo hinaharap ang mga hamon ng buhay? Amen? Paano mo hinaharap ang mga challenges ng buhay? Are you with me? Amen. Ang tamang pagharap sa kabila ng mga challenges, ito ay nagiging tungtungan ng ating pananampalataya. Amen po ba? So, mahirap maging pastor. Tama ba? Pastor Averina. Amen po. Mahirap. Ang dami mga challenges. Challenges ng pag-uugali ng mga miyembro. Challenges sa mga marites. Diba? Challenges sa proper administration. Dati. Kaya, kung gusto nyo maraming miyembro, pag maraming miyembro, maraming challenge. Tama ba? Totoo yun. Pag konti challenges. Yun ang realidad. Pero, mas maganda na lang sana kung yung pong mga elders o yung mga leaders po natin, kasama po natin sa pagresolba ng mga challenges. Amen. Amen? Ang masakit dito, kung yung mga leaders pa, ang siyang dapat resolbahin. Hello? Stand firm. Steadfast. Paul's urging believers to stay focused. Keep working in the Lord's work. Stay focused. Sabi ron eh. At sabi roon, keep on working in the Lord's work. Yun po eh. Sa atin nga eh. Linggo na nga lang. Hello? Amen. Hindi pa natin may prioridad. Are you with me? Amen. Eh, may Miyerkules pa. Yung iba, meron pang Saturday. Kahapon,
Nasa National Bible Day Celebration kami. Ang dami pong gawain. Tingnan ka. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang po sa apat na sulok ng iglesia. Tama? Ang paglilingkod sa Panginoon ay nasa apat na sulok ng ating komunidad. Amen. Are you with me? Amen. Hindi po nakakulong tayo dito. Malawak ang ministry. Malawak ang gawain ng Panginoon. Nakakatuwa yung isang pastor doon. Ang dami niyang kasama. Dami niyang akay. Tingin ko, mahigit 50 di ba? Tayo po, may announcement tayo. Meron po tayo celebration ng National Bible Day. Ano yan? Work lang ba yan ni Bishop Roque? That is not my work. That is the work of the Lord. Amen. Tama? Amen. Magkaroon po tayo ng tinatawag na level up. Ganyan ka kasi kahalaga eh. Sabi nga, Satan seemed to be victorious at the cross. But God turned Satan's apparent victory into defeat when Jesus Christ rose from the dead. Tingnan niyo po yung background nito. Si Satanas, nung matukson niya ang tao sa lumang tipan, at nung si Kristo ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, akala niya tagumpay na siya. Hello? Pero hindi niya alam na yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo, yun na po. Amen? Yung pagkabuhay ng Panginoon, so Satan's apparent victory into defeat when Jesus Christ rose from the dead. Yan ang lundo ng Ebanghelyo. Hindi lamang siya namatay, kundi bagkos siya po ay muling nabuhay. Amen. Amen? Amen. So, sabi nga ng talatang 55, "Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power." Tingnan niyo po yung senaryo. Para baga sinabi sa Tagalog, "Oh, kamatayan! Nasaan ang iyong tagumpay?" Diba? Nasaan, kamatayan, ang iyong kamandag? At sabi po ng talata 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Tingnan niyo yung kalalagayan po. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon Jesucristo, pag sinabing, parang nasaan ang kamandag ng iyong ng kasalanan? Very powerful ang kasalanan. Hello? Amen. Very stingful ang kasalanan. Makamandag ang kasalanan. At lahat po tayo, included po tayo, na dati pong dinaluyan ang kamandag ng kasalanan. Are you with me? At dahil dumaloy ang kamandag ng kasalanan sa iyo, kaya makamandag ka. Dati. Amen? Amen. Subalit, Yun. pero, nang ang Panginoong Jesucristo ay mabuhay na maguli,
yung kamandag na kasalanan ay hindi na dadaloy sa ating mga katauhan. Wala nang kapangyarihan ang kamandag na kasalanan. Amen. Dahil kay Kristo. Amen. Amen? Kaya sabi ko ng talimang po dito, but thanks be to God! Amen? Amen. Salamat sa Panginoon! Siya ang nagbigay ng tagumpay sa atin, Amen. sa kasalanan at sa kamatayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Pananampalataya ang kailangan ka. Amen? Amen. Yung salita na niya, pag hindi mo sinampalatayanan, hindi ka magiging matatag sa iyong pananampalataya. Pananampalataya sa kanyang mga salita. Amen. Ang siya aakay sa atin, mag-uudyos sa atin, para ikaw ay tumayo sa iyong pananampalataya o sa pananampalataya meron ka. Amen? Amen. But thanks be to God. Kailan natin ang pasalamatan ng Panginoon? At nung pasalamatan natin ng Panginoon, ano ang pwede natin maging tugon? Salamat lang ba? Maging God. Excellent. Ang salitang pasasalamat sa puso na wala sa puso at wala sa gawa ay hindi po kalunugdan ng Panginoon. Are you with me? Amen. Palampakan natin ang Panginoon. Magkakaroon ng Panginoon. Saan po tayo nagtagumpay? Nagtagumpay tayo sa kamatayan. Nagtagumpay tayo sa kamandag ng kamatayan. Nagtagumpay tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Nagtagumpay tayo dahil kay Kristo. Amen. Kung wala si Kristo, wala tayong tagumpay. Hindi natin kayang tanggalin ang mga virus na yan ng kasalanan. Hello? Amen. Bagkos lahat ng tao pabulusok sa kamatayan dahil sa kasalanan. So kailangan po natin kilalanin. At ang tamang pagkilala, tamang pasasalamat sa ating Panginoon, yung kung sinasabi sa 1 Corinthians 15:58. Amen? Amen. Ang una, stand firm. Steadfast. Maging matatag. Magpakatatag. Amen. Yun ang sabi po ng kanyang pong mga salita. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo. Pangalawa, kaya nga mga kapatid, ang sabi po ng kasunod na pangungusap, huwag matinag. Amen. Amen. Pwede kasi tumatayo ka na sa pananampalataya mo. Tayo ka na, stand firm ka na eh. Pero habang nakatayo ka, merong sumusundot-sundot. Di ba? Meron nangangalite. Di ba? Kaya nga, meron po tayong palaruan na walang galaw, di ba? Steady. Stand firm. Di ba yung mga sundalo? Yung mga nagte-training? Stand firm yun. Tayo yun. Diretso. Tapos dadaan sa kanya yung trainer. Haharap sa'yo yan. Pag gumalaw ang mata mo, o gumalaw yung kamay mo, diba ganun yun? Training. Bibigwasan ka. Kaya kahit meron naglalakad ng ipis dyan, o butik dyan, o risot dyan, walang galawan yan.
Stand firm! Immovable! Amen. Eh, problema sa atin, kung tayo mga movable! Hello? Konting kipot, katinag. Diba? Ako, dami na po ako nararamdaman sa katawan ko, sa totoo lang. Ha? Masakit ang puso ko. Hinihingal na ako. Inuubo rin ako. Sinisipon din ako. Amen. Hindi na po ako makalakad ng mga mahaba. Pero alam niyo po ba? Kahit kailan, ayaw kong maging dahilan Amen. nang hindi ko pagdalo sa mga gawain. Yung nakaramdaman ko! Amen. Amen? Sa gawain ni Lord, hindi pwede yung pahinga. Amen? Amen. Si Pastor Virginia na eh. Ilang beses ko na talaga napatunayan. Minsan, na ano si Brother Edmer, kasi nga, sa Pantas, di ba? Kala ko hindi dadalo ng Miyerkules. Di ba? Pero nagulat ko, andyan pa rin. Andyan pa rin. Di ba? Thank you, Lord. Namamaos na. Di na makapagsalita. Paus na paus. Pero, tuloy pa rin ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Lord. Kaya naging dahilan ng paus. Amen. Hello. Ayaw kong datnan ako ng kamatayan na hindi po ako aktibo na naglilingkod kay Lord. Amen. Hello. Amen. Ang sarap datnan ng kamatayan. Amen. Ilang taon na lang ang ilalagi natin sa mundo. Amen. Yung labor mo sa work, huwag yan. Natural yan. Kailangan mo kumita. Huh? Yung labor mo sa bahay, common yan. Tama? Amen. Natural yan. Yung labor mo sa business, natural yan. Tama? Amen. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat ng labor natin na hindi natin kinukunik kay Lord, pagdating doon sa kabilang buhay, iwan lahat yan! Amen. O niyo? Amen. Hindi mo matatala yan doon sa harapan ng Panginoon. Immovable. Ang matured na mananampalataya, hindi matitisuhin. Amen. Amen? Ang matured na mananampalataya, hindi nakakatiso. Amen. Tignan ninyo yung mga sarili natin. Diba? Paano mo tinatapo? Yung kapwa mo na ng palataya. Para ba yung tanong na sinabi ni Marie Malibira? Be a blessing in a workplace today. Amen? Amen. Be a blessing in your church mate.
today. Are you with me? Amen. Kailangan lang i-blessing. Diba? So, kailangan po yung pong immovable, ibig sabihin, yung salita mo tumutugma sa kilos mo. Amen. Amen? Yung mga pagpapaawit mo tumutugma sa buhay mo. Kasi immovable. Kung ano sinasabi mo, yun ka. Ang mga taong movable, iba ang sinasabi, iba ang buhay. Are you with me? Amen. Dapat po nagtutugma ang pananalita at ang buhay. Amen? Ang sabi ron, let nothing move you. Are you with me? Amen. Let nothing move you. Walang dapat na maging dahilan. Amen. Ama, Amen. ayoko na magsimba. Bakit? May kinabisuran. Ano sabi ng Bible? Huwag kang makisod. Are you with me? Amen. Walang po pwedeng maging dahilan para ikaw ay bumigay. Amen. Yes. Amen. Hindi mo makontrol ang galaw ng mga tao sa paligid. Amen. Tama? Hindi namin makontrol ang mga pag-uugalay ninyo. Amen. Pero kahit kailan hindi pa ako nagpatiso sa inyo. Amen. Kung ako lang, pastor na matitisurin, pinaghambalos ko na lang kayo. Thank you, Lord. Tama ba? Gagamitin ko lang yung sa ordination ko, yung baston, yung ano. Hindi eh. Hindi nyo ako, no, sa biyaya ng Panginoon, hindi ako bibigay sa inyo. Amen. Sa tulong niya, hindi sa lakas ko. Amen. Amen po ba? Bakit? Kasi po, mahal na mahal ko po kayo. Amen. Bakit naman sinabi ko mahal na mahal ko kayo lahat? Sasabihin niyo, may pagmamahal ako sa inyo. Ilag naman ako sa inyo. Diba? Akala niyo, eros lang naman yun. Hindi, agape lang po. Amen. Dito po sa Diyos, kaya maagape tayo eh. Amen. Diba? Ang pinag-iiral natin dito, agape love. God's kind of love. Yes. Amen. Not erotic love! Amen. Glory to God. Huwag mong hayaang matinag ang iyong pananampalataya. Amen? Amen. Sa mga tao sa paligid mo, sa sitwasyon. Amen? Huwag mo hayaang matinag ang iyong pananampalataya sa kahirapan. Yes. At lalong huwag mong hayaang matinag ang iyong pananampalataya sa karangyaan. Amen. Amen? Amen. Marami po natitinag ang pananampalataya sa kayamanan. 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. Amen? Amen. Kaya sabi po ng 1 Corinthians 15, 19 to 20, and if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. Sa Tagalog, kung ang pag-asa ninyo kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, Ayun na. kayo na ang pinakakawawa. Oo. Amen. Pag yan talata lang na yan, verse 19, ginagamit niya ng ibang pananampalataya.
Kay Kristo ka na nanampalataya, di kawawa ka. Kabuhay na Di ba? Yan ang sinasabi, no? Pero, talata 20, but in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of great harvest of all who have died. Amen. Natin ang Panginoon, God all be the glory. Kaya,